Ilang beses na bang naglaban sila Sindarov at Wesley So? Yan po ang ating pag-aaralan, ang kanilang naging history match. Yung panghuling i-analyze natin, yun ang pinakamatindihan. Sa una, matindi na rin syempre. Pero bago po natin pasadahan ang kanilang history match, bigyan ko muna kayo ng puzzle. Syempre, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Nakuha kagad ang posisyon na to dito sa ongoing candidate sa women's division. White po dito si Goryachkina ng Russia at black naman si Vaishali Ramesh Babu, ang ate ni Pragnananda. It's black to play mga kamatsas. Ano kaya ang magandang natumbukan talaga dito ni Vaishali na talagang nagbigay sa kanya ng malaking pagkalamang? Pakisagutan po kung makikita nyo ang kasagutan. O ano man ang solution nyo, okay lang po. Lapag nyo sa comment section below mga kamatsas. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, ito na po ang pagkakataon nyo. Free lang ang paggawa ng account dito. Downloadable po sa Play Store at App Store. Makikita nyo lang din ang official website nito sa description below ng video na ito mga kamatsas. Okay po, pasadahan na kagad natin. Unang paghaharap nila ay noong 2022 44th FIDE World Chess Olympiad. Nagharap po ang Team USA at Team Uzbekistan at sa apat na players na tapatan sa board, nagharap silang dalawa. Unang salpukan nila. Long game po ito kaya mabigatan ng tira ang ginawa ni Wesley. Nag D4, Knight F6 si Sindarov, C4, G6 at nag H4. Ayan po mga kamatsas. Blitz variation to na maituturing kasi sa proper long game yung rapid mahabang time controls, knight c3, knight f3, yan ang natural eh. Pero pag nag g6 po kasi mga kamatsas, bigyan ko po kayo ng kaunting impormasyon Dalawa po ang pwedeng kauwian nito. Pwedeng mag proper king's in dyan, yung naka bishop g7, d6 lang tapos castling. Or papunta po sa Gruenfeld defense. Siguro sa preparasyon ni Wesley, nakita niya na maraming tira si Sindarov na Gruenfeld defense. Kaya tinirahan niya po ng tinatawag na anti-Gruenfeld defense. Anti-Gruenfeld po kasi itong H4 na to eh. Bakit? Iniba ni Sindarov ang diskarte. Inuwi na niya ngayon sa Benoni structure. Nag C5 siya. Hindi siya nag King's In dyan, hindi siya nag Gruenfeld, pero nag Benoni siya. Parang inutakan niya si Wesley. Gets ko na, pinagandaan mo ko sa aking natural defense na ginagawa. Iligaw kita ngayon. Benoni, dyan inuwi. Para medyo mabasag ang preparasyon ni Wesley. Sa level po nila, bukana pa lang, opening pa lang, nagbabasahan na sila psychologically sa isip ng mga preparasyon. Para sa inyo pong impormasyon. Okay po? Pakiramdaman yan eh. Pero bigyan ko kayo ng kaunting impormasyon. Bakit ba naging anti-Gruenfeld ito? Ito po yung Gruenfeld. Ituloy natin, yung D5. Kakainin. Usually po, kinakapture yan ng knight. Kasi kung queen ang pangka-capture, basic na basic, knight c3 nakadevelop na, may atake pa. Binigyan lang ng isang tempo move ang white. Tempo advantage yan. Kaya sa pattern ng Gruenfeld, knight ang pinangka-capture. At dito napapasok ang anti-Gruenfeld. H5. Pag po nakaganyan na yan, ay nako, nakahanda na palagi. Nakakailang yan sa king side ng black. Matagal ang ito-torture ng... Nakakailang yan eh. Halimbawa, ganun o. O, tingnan nyo may ganito, ganun, tapos ganun. Tingnan nyo, gano'n nakakailang yan. O yan o. Pagka ganyan ang ginawa, trap nga kagad eh. Kaya pagka h6, only move is bishop f8. Nakita nyo po ang diferensya ng nakakailang na ganitong structure, Ayan. Balik po tayo mga kamatsas. Kaya ayaw pasukin na ni Sindarov yung d5 na yun, nag-Gruenfeld, nag-c5. At nag-maintain muna ng pagkasolid si Wesley sa sentro. Nag-B5, ayun. Talagang gulo-gulo na ito. Mekus-mekus na ito. Hindi na po ito Benoni. Kasi ang Benoni, natural lang yung D6. Tapos Knight C3. Tapos pwedeng mag-H5 para wala ng H5. Nakakailang talaga. Tapos mag-E4, Bishop G7. Benoni na ito. Pero, balik po tayo mga kamatsas. After D5, binengko naman. Inuwi naman sa bengko from Gruenfeld, naging Benoni, naging Benko. Daming kinauuwian ng opening pa lang. Favorite part ko po ang study ng opening para po sa inyong kaalaman mga kamatsas. Yan ang paborito kong pag-aralan sa lahat. Kaya yan po ang madalas kong i-offer na lessons and study sa aking mga students, sa mga nagpapaturo sa akin. Yung opening. Okay, inaccept po ni Wesley ang Benko Gambit. In A6 yan talaga. Ino-offeran pa ng isang pawn para pagkakinain. Bishop takes A6 na kahit lamang ng isang pawn ng puti. Pero yung developments naman na mailalabas ng black,
nangunguna kumpara sa puti. Yun po yung kapalit ng 1 pawn down, developments ang kapalit. Okay, at nag-E3 lang dito si Wesley. Medyo parang kakaiba na rin po na Benko opening theory. Kasi sa Benko po kasi, dapat yung knight nandito na yan eh. At wala yung H4, nandito pa lang yan. Mangyari, yung knight sa C3 napalitan ng H4. Kaya wais po na masasabi na yung pag-transpose dito ni Sindarov sa Benko, masasabi ko pong wais. Kasi wala namang H4 na tinitira sa Benko na nakaganyan ng puti eh. So ang galing ang galing. Galing manligaw ng preparasyon itong si Sindarov. Nag-E3. Ano po ang purpose? Para pagkakinain, syempre, depensado na. Kinain, kain. Bakit po kinain? Para makatempo ng Queen A5 check. Knight C3, obligado harang at para may depensa ang bishop. At nag-bishop A6. Kumbaga, ayun. Ito po ang novelty. Kasi, ang old lines dito na mga ginawa na exactly sa posisyon na to, ay may tumira na ng bishop B7, may tumira na ng knight E4, may tumira na ng bishop G7. Ayun, pero ito pong ayun, okay, hindi na pala masasabing ano ito. Novelty ito kasi may tumira na 2024 bishop G7. O pero ito 2022 tinira naman ni Sindarov. Okay, kinain, kain at nag-knight GE2. Okay, para po makapag-castling. Kasi bawal mag-castling ng may bumabalakid or may barrier, ano? At nag-bishop G7, nag-castling, castling, at nag-A4. Ayan. Okay, may challenge pa rin dito ang Black or si Sindarov. Paano niya babawiin yung isang pawn? Ang challenge naman ni Wesley, mapanatili niya, ma-maintain niya na lamang siya ng isang pawn. Nag-Queen C4. Ayun, tineret ang pawn H4. Nag-G3, dinipensahan. Nag-E6. Ayun, hinamon ang sentro. At nag-B3 muna para mapaalis ang queen. Nag-Queen G4. Ayun, lumipat sa kabila. Bishop A3. Tinarget ang pawn C5 para may tempo, makadevelop na. Knight A6 develop at para may suporta ang C5. Nag-Rook C1. Ayan, para pag alis ng knight mamaya, may pressure ang black sa C5. May target pa rin. Kumapture sa gitna. Knight F4 muna. Aba. Okay. Gets. O kasi hindi pala pwedeng makipagsabayan ng capture-capture. Una kong inisip bakit hindi kinain-kain. Mabibitin yung knight sa E2. Kaya nag-knight F4 muna para queen to queen at makuha yung pawn sa D5. Nag-Rook FB8. Ayun. Pressure muna sa weak B3 pawn. Okay, kung kakapture naman yun anytime merong knight naman na depensa. Nag-knight B5. Hinarangan para ang purpose po kasi ng Rook FB8 mga kamadyas, kitang-kita makikipag queen to queen at mawawalan na ng depensa ang pawn sa B3. Okay po? Nag-knight B5 muna, harang muna. Kinapture na, nako. Si Wesley na yan eh. Pagdating sa queen to queen battle, kay Wesley na ako. Malakas sa queen to queen battle yan eh. Nag D6 lang. D6. Pag kinain, may kain dito. Ayan, kitang-kita naman ano? At nag-bishop to B2. Ayun, ayaw muna ni Wesley bawiin ang pawn sa D5 kasi ito po yung mga discarding anytime naman mababawi mo na eh. Anytime, 'di ba? Bakit kailangang bawiin kaagad? At parang meron pa akong natatanaw na kailangan mag-bishop B2 kasi parang pag kinain ito, kain. Wala bang rook takes? Sabay knight C7. Silipin ko lang mga kamatyas, halimbawa kainin na to. Wala bang ganun? Takes. Iniisip ko, pagkain dito, kain. Yung ganun ba? May threat dito sa torre tapos bitin yung bishop. Kakainin lang to. Hindi pa rin pala pwede. Hindi uubra. Still advantage pa rin for white pagka ganito kasi may B6. May papaspon eh. Okay, hindi pa rin pala pwedeng gawin yon. So, okay, bishop B2. Yan ang ginawa ni Wesley. At nag-rook B7. Ano purpose ng rook B7? Para maka-knight C7 na. Okay, di kasi maka-activate yung knight eh. Kinapture na yung knight. Yun ang pinili. Takes. Parang ngayon ko lang na pag-aralan ngayon lang natin na-analyze tong laro na to. No? Kung sa bagay, 2022 pa eh, no? 4 years ago na. Bishop G7 at nag-Rook D3. Angat lang. Okay, para pag umalis yung knight, nakasuporta na yung torre sa weak B3. Mahina kasi yung B3. At the same time, ay pwede mag-battery
O pero dito kasi directly meron ng threat sa pawn D6, pwede nang kainin kasi yung pawn sa B3 ay may suporta na. Pero pinagpatong pa rin ni Sindarov, pagka pumalag ang knight, may kain sa B3. Nag-G4 muna. Ano purpose nito? Mag-G5. Kukontrolin muna ang F6 square. Nag-C4 na. Wala na. Nainip na talaga si Sindarov. Kinain ng tore. Kasi po, kung pawn ang pangka-capture, mawiwik yung pawn sa A4, magda-knight C5. Okay, kaya tore pinang-capture ni Wesley. At nag-knight C5. Okay, double. Nag-rook B1, kinain ang pawn sa B3. At nag-knight D6. Ayun, under attack ang tore. Nag-rook A7. At dito po mga kamatsas, sa unang bungad ng laban nila, may huling binitawang tira si Wesley dito. Naparesign po si Sindarov. Huwag muna kayong aalis, may pangalawa tayong laban na pag-aaralan. Doon talagang git-gitan ng laban. O sige po, pakiguess nyo muna ito. Huling bitaw ni Wesley, naparesign si Sindarov. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Knight C8. Tineret lang ang tore, resign si Sindarov. Bakit naman nag-resign? Ano meron? No? Halimbawa, ibalik natin dito. Pagpalagay natin, balik natin. Mayroon pong Knight D, E7, check. Siyempre, pagka kinain, ito muna, pakita ko muna sa inyo. Huwag munang kainin. King F8, matchas kasi. May matchas. King H8, may Rook D8 pa rin. Harang, di kain. Lamang na rin ng pyesa. And wins na for white yan. Okay? Ngayon, pag kinain naman, di checkin ba muna o check muna? Oo nga. Obligado harang. Kain ulit. Check. Pagka gumanon, kain yun. Bitin pa ang knight. Ubos ang pyesa. Simot. Ayun. Unang salpukan nila. Nakatikim pala kay Wesley ito. Ganda ng pinag-aaralan ng history match no? Ito pong pangalawang laban nila pag-aralan natin. White uli si Wesley at nagharap naman sila nitong nakaraang taon, 2025 FIDE World Blitz Championship. 2 games lang po sila nagharap So pangalawa ito. Okay, pasadahan natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4 naman this time. E5 si Sindarov. Knight C3, paborito natin ito. Pa-Vienna Gambit, nag-Knight C6. Nag-G3. Ayan, dito po ang lagi kong tinitira F4 O kaya Bishop C4. Pero dito nag-G3, papiangketo ang gustong mangyari dito ni Wesley. Nag-Bishop C5, Bishop G2, D6, at nag-Knight A4. Yan po ang gusto ko talaga sa ganitong tema. Kasi, ito pong Bishop ay naghahatid ng malakas na pressure sa F2. Maraming gamit yan. Bago pa makapagtago ng safe ang Bishop, itatago yan kailangan ng ma-exchange yan. Hulihin na kagad ng Knight. Yan, anti-Bishop C5 variation yan ng Vienna Gambit, no? Or Vienna game. Knight GE7. Inofera ni Sindarov, sige kainin mo nga. Pero hindi naman kailangan kainin kagad. Wala pa namang sapat na tatakasan yan Pagka gumanito po kasi nahabulin lang yan hanggang sa makain Ganun pa rin yan. Wala pa natakasan yan. Dinevelop muna ni Wesley ang Knight. Nag-A5. Oy, tatakas ka na Hinain na. Swerte ka, tatakas ka Kain. At nag-D3. Para, ayan, solid lang. So may double pawn pero hindi pa masasabing worst double pawn yan kasi po nagbabind yan sa D4 square. Kaya malakas din yung C5 kahit double pawn yan. Nag-Queen D6, angat lang ang Queen. Inunahan na ng suporta po ang pawn C5, baka mamaya matempuhan pa ng atake. Bishop E3. Castling, ayun, nag-F6 at nag-Bishop to E3. Nag-Bishop E6, okay, develop at hindi pa malaman kung saan magka-castling dito si Sindarov kung queen side ba or king side. Nag-F4. Lagay kagad si Wesley ng pang-pressure sa king side. Nag-B6 lang, solid lang. Nag-Queen D2, abang-abang lang si Wesley, develop lang. Ayun na nga. Nag-decide na si Sindarov na mag-castling sa queen side. Okay? At dito nag-A3. So ito pong A3 ay mag-B4 dito mga kamatyas. Babasag po yan ng B4 pero ita-timing lang. Kasi dyan nag-castling
Etong A3 sign yan na bibira ng pambasag dito sa queen side. At nag-H5. Ano po plano ng H5? Mag-H4 yan para aatake sa king side. Nag-H3 naman. Para kung mag-H4 ay mapanatiling solid pa rin ang shield, mag-G4 push lang yan at mananatiling pang-close pa rin sa attacking gagawin dito ng king side. At nag-knight D4. Okay, knight D4 pag nag-C3. Gusto ko sana mag-C3 kaso may knight B3 mga kamatyas. Hindi ka aya-aya. Nag-king H2. Kinain na, kain. At nag-knight C6, ilalagay pa uli ang isang knight. Nag-rook AD1. Grabe no, parang lumalabas si Wesley pa ang sumasangga. Si Wesley pa ang dumidepensa. At nag-king B8. Nag-rook D2, abang lang din. Anong preparing to battery ba? Knight D4, atake sa queen. Queen D1, atras muna. Para may aatrasan yung queen. At nag-knight C6. Ayun. Naging questionable move yan sa computer. Dapat daw ang tira ay A4. Yan ang mga diskarte pala. Pangkain space lang sa kabila. No? Sa queen side. Knight C6 bumalik. Nag-queen E2 bumalik din si Wesley. At hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. C3 na daw. C3. Gusto ko maka B4 pagka ganyan mga kamatyas. Gusto ko nang basagin talaga. Pero queen E2 si Wesley. Knight D4, queen D1, knight C6. Iniba ni Wesley. Nag C3 na. Nakuha na niya yung tamang tira ng computer. Kasi kung queen E2 mukhang papayag na si Sindarov ng tabla eh. Okay? Nag C3. Queen D7. Atras lang. Okay, pressure. Queen A4. Ayun. Mukhang magandang tignan kasi parang ang sarap i-B4 mamaya eh, no? Pero bad move pala ang tira ni Wesley na yan. Dapat daw, Queen C2 lang. Grabe talaga, no? Yan ang mga islog-islogan eh. Sa chess talaga, kailangan alam mo rin yung mga tamang timing ng kunat. Pero nag-Queen A4 eh. Nag-H4. Good move by Sindarov. G4, syempre naman. Kailangan. Persado yan. Kinain ang pawn. Bishop takes. Knight E5. Ayun. Tamang-tama po yung Knight E5 na yan. At may timing na queen to queen. Nag-queen C2. Bakit napa-atras si Wesley? Paborito niya yung queen to queen variation. Ano meron? Pagka kinapture yan, rook takes D7. So, threat yung pawn sa D3. Pag nag-rook FD1, bad move, may bishop B3, babagsak yung pawn. Aalis din yung tore, di ba? Magdi-D4, persado. May knight C4 naman. Double. Nako, yun lang. Yun lang. Halimbawa, mag-rook E2, babagsak naman yung pawn sa D4. Babagsak. Ayun. Malalamangan ng black dito sa ganitong pagkakataon. Balik po tayo mga kamatyas. Kaya pala, pinili ni Wesley, bagamat paborito niya ang queen to queen, umatras siya. Napa-atras. At nag-G5. Okay, pinag-decide naman na paalisin na. Kakain ba yan o aalis? Naobligang kainin na rin. Kasi po, may nakikita pa nga ako, knight takes D3 sabay C4 eh. 'Di ba? Kain, tapos nag-B4. Wala na. Binasag na talaga ni Wesley. Ito na po yung timing na gusto kong mangyari. Para basagin, para ma-atake yung Black King, kinain ng C-pawn, A takes. Ayun, nasobrahan naman daw po sa kain ng kain itong si Sindarov. Dapat daw ay push A4 lang. Push A4 lang. Sige, kinain, kain. At nag-rook HF8. Ayun. Kumbaga, kumakabyus na rin po dito. Kabyusa na. Okay, ibig sabihin ng kabyus, sumasablay, no? Dapat daw ang tira ay Queen D6. Threat muna yung pawn sa B4. Pero nag-rook HF8. Ayun, dito mga kamatyas, may nagustuhan akong interesting. Ito rin gagawin ko kung ako puti dito. Pakiguess nyo po yun mga kamatyas. Para sa akin, hindi lang interesting yung good move eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ito gusto ko. Boom! Rook F5. Yan ang gusto ko na mangyari. Pag kinain kasi kain, mabubuksan ng malakas ang diagonal. Wala nang light square bishop, no? Weak ngayon lalabas yung king ng black. Kinain talaga. Talagang pinasok talaga ni Sindarov. Napakatapang. Kain. Tapos nag-E4. Ha? Kinain ng bishop. Check. Atras. Okay, para dito. May nakikita pa nga ako mga kamatyas, pasok-pasok dito mga panggulo-panggulo, no?
Ito po, pagka rook e8, basically, ito threat. Kakainin yung bishop. Pagka kinain, may kain sa tore. So, kitang-kita naman yung threat. Ano? Nag-queen c4 para pag kinain ang bishop, walang sense. Hindi siya tama kasi may queen takes ang gagawin. Queen g3 ng gulo. Rook a2 pinabayaan na talaga ni Wesley, no? Kasi kung didepensahan pa ito, wala rin, baliwala din. Papasok nga lang ang tore. So nag-rook a2, threatening matcha sa a8. Kinapture na. Kinapture ulit. King f2, yun lang mga kamatsas. Pag king f2, kitang-kita ang malaking pagka-winning dito ni Sindarov. Ayun. Dapat daw po ang tira dito para mapanatiling konti lang. O halos equal lang pala. Kala ko lamang pa nga ang King h2. Yan pala ang perfect, no? Pag nag-queen g3 check, king h1. Kumbaga wag aalis. King g1, king h2, king h1 lang. Diyan lang ang galawan ng king. Wag ilalapit. Ang ginawa kasi ni Wesley, mga kamatsas, inilapit. Nag-king f2, queen g3 check. Nag-king e2. Ay, naku, sunod-sunod. Grabe, sunod-sunod ang combo. Boom! Rook takes e4. Naku po, grabe, nadali na headbutt si Wesley. Kinain ng pawn. Kasi po, kung queen ang pangkakain, kitang-kita may check tangay ang rook sa a2. O ito, pag pawn takes, syempre, yung queen nakasuporta pa sa tore. Walang babagsak na isang pyesa. Pero, hindi pa rin maiaalis na yung king ay super exposed na. Check, angat, check ulit, baba, h3. Ayan, dalawang tira na lang, another queen. Nag-queen a6. Si Wesley talagang buhos ang kaniyang intensyong makapanggulo sa huling hininga. So, queen a6, threatening matchas, chumek. King e3, check ulit. King f3, check ulit. King e3, queen d4 check. King f3, queen d1 check. Ano? Yun lang mga kamatsas, nagpabalik-balik. Nagpabalik-balik. Nataranta si Sindarov na isang tira na lang kasi sa kanya, matchas na. Nataranta ba? Dito po ang tama, no? Ang tama, G4. Yan ang na-miss ni Sindarov. G4. Oh, sige po, mga kamatsas. Babalikan po natin yung portion na yan, ha? Pero ipakita ko muna sa inyo yung nangyari. Balikan natin yung portion ng winning na dapat ginawa, no? Kasi pag check dito, gumanon. Check. Gumanon. Check. Gumanon. Gumanon. Ayun. Ba't ganun? Parang may mali yata, ano? Ba't ganito ang naka-record? Yun lang. Eh kung pupunta sa G4, ay matchas dun ah. Pero nakalagay po kasi dito mga kamatsas, baka analysis na lang ito, no? Maaring ano po kasi maaring nagpabalik-balik ng check dito po ay natabla. Maari, no? Tapos nag-analyze na lang sila. Meron kasing ganun na naka-record sa DGT Chess. Kasi po ang resulta nito, tabla. Pag ganun, ang tinira dito ng puti, ito. Tabla nakalagay. Draw. Pero ang pinaka-importante yung resulta. So dito po nakalagay kasi is equal. Okay, maaring nagkaroon na po ng error sa pag-register ng move sa digital board na ginamit nila. Okay, maaring baka, kasi ang binagbabasihan ko rito, tabla talaga sa resulta na nakalagay one half eh. Maaring nagkamali lang po ng sequence pero natabla ang resulta. Yun ang importante. Pero dito po sa posisyon na to, balik po natin sayang, napakalaking sayang ng winning chances ni Sindarov. G4 lang ang tira. Sacrifice. Unahin natin paano kung kainin. Pag kinain, may queen takes e4. Wala na. Sobra naman yung king. Sobra naman ang paglalakbay niyan. King g3, rook g8 check. Aray ko, wala na. Saan pupunta yan? Dito. Rook G2 check. Dito, di matchas. Okay? Ang dami na. Itsura pa lang pagkaganyan, wala na, kuyog na yan pag pumunta dito, Rook G2. Pagka gumanon, matchas. Harang ng queen, kain. Okay? Pag kinain ito, matchas. Ang dami na. Okay? Ngayon, balik tayo. Pag G4, paano kung mag-king F4? Ito naman po analysis. May queen D6 check. E5 harang. Queen H6 check. Anytime na kainin yan, bubuka na yan. May rook G8 check or may rook D4. Daming tira, no? King E4, Queen C6 check. King F4, may Queen F3 check. King G5, may G3. Ayun. So dito, no worries na sa matchas kasi may Queen. Walang matchas.
Okay, pag sumek, edi king c8 lang. Wala na, grabe na kalapit ng ano eh. Karapit sana sabihin ko eh. Grabe na kalapit na mga pass pawns. Wala na po yan. So as long as walang matchas dito ang black, hold ng black or kontrolado ang pamatchas doon, wala nang problema. G2 is coming, G1 another queen, and wins for black. Okay, medyo may proseso lang, medyo tatagal lang, pero dahil sa pagka super exposed talaga ng king ni Wesley, tagilid na. O kung dito naman pupunta, king G3 naman, queen E3 check. O halimbawa, lagay natin dito, queen F4 check. O wala na. Pag bumaba, o di rook D1, only move, o di kain, matchas. Nasayang ni Sindarov ang napakalaking pagkakataon dito. Nakatabla pa si Wesley, mga kamatchas. Oh, may something error lang na pag-register, pero yung resulta tinitignan ko one half eh. So ibig sabihin may mali lang sa moves. Pwede niyo pong i-search ano talaga nangyari dito, pero ang resulta na nakalagay, naka-encode ay one half. At na-miss ni Sindarov ang kanyang mga direct winning chances. So ang history match pala nila ay 1.5.5. Lamang pa rin si Wesley, mga kamatchas. So abangan natin sa mga susunod na pagkakataon kung matitibag na ni Sindarov itong si Wesley. Yan. Ayon po sa aking pagsasaliksik, no, 2 games lang ang nakita ko eh. Wala akong makitang ibang games nila eh. O konti pa lang palalaban nila, no? Okay, ano po masasabi nyo, mga kamatchas? Ano po natutunan nyo? Lapag nyo lang sa comment section below. And don't forget to subscribe this channel, mga kamatchas. Marami pa pong nanonood, hindi pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo. And ang merchandise po natin ay ready na po, mga kamatchas. Nasa comment section lang ang merchandise natin. Pili na po kayo ng mga products ng Kamatchas. Papadala namin sa inyo at ito po ay nasa Shopee na at i-register din po namin sa TikTok very soon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.